Pag-uusapan natin mamaya ang mga eksena naman ni tawagin na lang natin siya si Pineapple. Pero siyempre, I'm pertaining to Mango Queen na iba na yung kanyang prutas eh. Ibang prutas na siya ngayon. Ay, magtanong kayo ha, masasagot ng mga mawinians sa comment section. Bago natin pag-usapan yan, itong si Mango Queen kasi marami siyang mata sa iba't ibang grupo na maka-Duterte and nasisira ang bawat grupo. Yan lang po kasi yung logical explanation kung bakit nagkakagulo. Bukod sa siguro, ang iba talagang sakim sa pera, gusto lang mamera. Thank you, Ate Maricel Abramson, for the $5. Bukod sa siguro, ang iba naman ay huwad ang kanilang suporta sa mga Duterte at sa taong bayan. Alam nyo kayo mga pro-Duterte, ang dapat pro-people kayo, pro-Filipino people kayo. Tayo namang lahat ay humahanga sa pamilyang Duterte. Pero, 'di ba, mas maganda kung pro-Filipino people din kayo. Para hindi kayo, tignan niyo yung EDSA Friday group. Hindi naman sila mga Duterte eh. Pero ayaw nila sa bangag. Okay? Hindi lahat yan Duterte. May iba dyan, ano eh. Ang alam ko, ang iba dyan ay Grace po. Yeah, I think so. So, pati mga dilawan, mga pinklawan, wini-welcome namin sa EDSA Friday. Basta wag lang kayong war freak. Kilala kasi ang mga dilawan na war freak. Yung iba dyan, makayorme is isko. Makapakyaw. May isa dyan, makapakyaw. Hello po. Di ba? Hindi mga Duterte supporters ang naed sa Friday group, kaya sinasamahan ko sila. Despite na iba't iba, Ate Marinel, hello Ate Marinel, is pro-isko, pero magka-close kami. Oh, 'di ba? So, dapat pro-Filipino people kayo. Kung ano ay kabubuti ng pangkalahatan, dun kayo. Hindi lang yung iisa. Kayo kasi sumobra yung kasipsipan nyo eh. To the point na nahahalata na kayo. Ngayon, ang observation namin dyan, yung iba, namimera lang. Tapos ako nga ako sa yung namimera porque may mga nagpapakulay sa live ko. Hindi nga ako nananawagan dito na, ay, pengi namang GCash, pengi naman ng ano, ng PayPal, pengi naman ng ano, ng remittance. Walang ganon. Hindi na nga ako makapag-shout out, 'di ba? Nagre-require ng, 'di ba, naglalambing ang mga Mawinians na paki-shout out naman kami from Masbate, from California, where from Japan. Oh, hindi ko na nababanggit 'yan kasi nga gusto ko tuloy-tuloy. Sayang yung mga nare-research ko na ipe-prepare ko, dami-dami hindi ko na di-discuss lahat. So, hindi ganoon. Pero yung iba sa inyo kasi wala naman ako ding pinapangalanan, 'di ba, grupo or tao ay mukhang namimera. Again po, paninindigan ko ha, hindi kita tinutukoy kung sino ka man. Alright? Ang grupo nyo lang naman daw. Napakaraming grupo ang tumanggap ng 400K ng 2 beses. Alam kong mabigat na aligasyon yan, pero may kausap kasi kami. At hindi lang naman ako ang kausap, may ibang witness nung binanggit yan sa akin. Tumanggap kayo ng 400K. Pero hindi nag-materialize, walang tao, nilangaw ang event nyo, walang pagkain kung meron man kakarampot. Saan napunta? Halos kalahating milyon yun, tas 2 beses pa. Kaya nasabi namin almost 1 million, di ba? Kasi kapag ni-round off mo naman ng 800K at putal-putal, magiging 900K, and that's close to 1 million. At totoo naman kamukha mo si Smugs. Ngayon ito ang sasabihin ko sa iyo. Alam ko may lakad ka ngayong 4:00. Alam ko nga kung saan eh. Alam ko kung sino ang kakausapin mo. I don't know kung anong lakad mo. Kasi kung gusto mo lang naman yang yayain sa susunod yung activities, for sure, madali mo lang naman i-message. Pero imi-meet mo siya in person. 'Di ba? Katakataka. Isang bigating abogado imi-meet mo. Siya na ba ang abogado mo laban sa akin? Anyway, okay lang. Baka magulat ka kung sino ang abogado ko. Okay, again, hindi kita pinangalanan. Hindi ko pinangalanan ang grupo nyo. Ikaw ang umamin kung sino ka. Wala akong idea ikaw yun dahil lang sinend sa akin. Wala namang mukha mo. Nakita lang yung braso mong malamamshi. Talaga namang kamukha mo si Mamshi. Ang tiyan mo parang si Mamshi. Ang braso mo parang si Mamshi. Kaya nga naghihinala kami, baka anak ka ni Mamshi. Naghihinala lang kami. Pwede ba magtanong, anak ka ba nun? Wait. May kawig ka pa sa anak ni Mamshi. Mismong kasamahan mo ang nagdulas. Ewan ko, nang nangaasar ba siya, nagbibiro.
Mismong kasamahan mo nagbanggit na kamukha mo yung anak ni Ma'am Shi, kawig mo namang talaga. Even si Ma'am Shi, kawig na kawig mo. Mas kawig mo si Ma'am Shi kaysa sa anak ni Ma'am Shi. Oh, sabi nga, parang gusto mo palabasin yung kasama mo eh. 'Di ba? Magkakapatid kayo, kayong apat. Ayaw mo nun? Gagwapo ng kapatid mo, oh. Mukha nga lang tomboy yung isa. So, again, hindi kita pinangalanan, pero ang naririnig ko, binabanggit ng mga Mawinians na dinadaldalan niyo ako sa ibang mga channels. Ang ibang channels galit na rin sa akin kasi akala nila katulad ni Pebbles, bumaligtad na ako. Tapos binabatikos ko pa yung grupo niyo. So talagang akala nila ako ay bumaligtad na. Oh. So baka ikaw ang unahan kong sampahan, bilis-bilisan mo na. Sabi ko nga sa'yo, tigil-tigilan mo ako. Ako pinapangalanan nyo sa iba't ibang vlogs. Kayo never kong pinangalanan. Okay? Hindi ko rin kayo in-identify, hindi ko rin pinakita ang mukha nyo, braso lang. At saka kulay ng damit, that's it. Oh. Ba't kayo galit na? Diyan ako nagtataka sa inyo, bakit kayo galit na galit? Okay? Nasaling ko ba yung sugat nyo? Guilty ba kayo? May iba tayong dapat targetin. Isang matinding kalaban na trilyon-trilyon ang budget. Itong kasama nyo sa pagsuporta sa mga Duterte, 'di ba, sa pagki-criticize sa adik na gobyerno, ito ngayon ang tina-target yung sampahan ng kaso, kataka-taka kayo. Alright? Go ahead. Bring it on. Magbabanggaan ang mga abogado natin. Pero ako na rin ang nagsasabi sa iyo, may mga traidor sa grupo nyo. Kayo naglalaglagan. Paano ko nalaman ang lakad mo ngayong alas 4? Eh di sa kasamahan mo rin, sa kagrupo mo rin, oh, traidor ang mga kasamahan nyo sa grupo. Siguro hindi kayo fair maghati-hati ng kakanin. Siguro may lumalamang, no? Mas malaki yung kakanin nung kasamahan nyo kaysa sa inyo or whatever. Yung piece of the pie na natatanggap ng kung sino man, di ba? Isang slice yung sa isa, payat-payat pa ng pagkakaslice. Yung inyo dalawa, hindi fair. Nagbabaliktaran kayo. So nakarating sa akin na may lakad ka ngayong alas 4 sa lugar na nagsisimula sa letrang T. Tama ba? Sabi ko nga sa'yo, I have my eyes on you. Bawat galaw mo, mismong kagrupo mo ang mata ko. Ayusin nyo. Kasi threat ba ako na mabubuking ang baho nyo? Ganon yon? Takot ba kayong malamangan? Kayo ang sumisira sa grupo. May mga miyembro kayo na taga-abroad, di ba? Nadadamay sila. At kayo ang sisira sa pamilyang Duterte. Kasi kiss us kayo sa mga Duterte. Isa kayo sa sisira. Kaya naghihinala kami, tanim kayo ni Mata eh. Mata kayo ni Pinya. Dahil bakit ganyan ang ginagawa niyo? Ang ultimate na masisira dyan, pamilyang Duterte sa ginagawa niyo. Kaya siguro kayo nagpapanik na may mga nagbubulgar na kaguluhan yung Diyos ko po, bago pa ako magsalita, may nauna namang nagsalita sa akin, may Ado Paglinawan, sino pa. Grabe nyo balahurain, di ba? Oh. Magsusuntukan, maghahampasan nga kayo ng payong sa stage. Mismong taga-EDSA Friday group ang nagsabi, ang saksi. Wala ako dun. Nandun ako kasi sa gitna, mga tet kuya, di ba pag may mga rally. Nandun ako sa gitna, kaya gusto ko kuha ko yung buong stage sa pagbi-video. So, sa gilid kasi, sa pinakabinababaan ng stage, yung doon, sa hagdanan yung EDSA Friday group na mga uma-attend rin, sumusuporta din kasi sa rally nila. So, kitang-kita ng taga-EDSA Friday group, maghahampasan sa ano ng payong. Akala ko nga mic ang gagamitin. O, may gulo sa grupo nyo, nag-aaway-away ang mga grupong mga sip-sip kay PRRD. Kita, may mga saksi. Bago ako magsalita, ang dami yung ginagawang kababalaghan. Sumisingaw nga lang. Also, may mga kagrupo kayong traitor.
Binubulgar kayo. Ngayon, ito ang tanong. Since hindi nga kami pwedeng kasuhan mga ate at kuya ng mga politiko kasi bawal yan eh. Nasa posisyon sila tapos kakasuhan nilang ordinaryong mamamayan. 'Di ba? Nabanggit yan sa yata ni Attorney Marlon Busantog sa SMNI, bawal magkaso ang politiko sa ordinaryong mamamayan. Pero mga ate at kuya, nakarating sa amin, natatargetin ang lahat ng mga Duterte vloggers and Duterte supporters sasampahan ng kaso. Okay? Baka yung pagsasampa ng balak niya ng pagsampa ng kaso sa akin ay utos pala ni Palaka or utos ni Pineapple. Kasi si Pineapple at si Palaka, although nagmamalditahan ng mga yan, you have to consider they're also relative by affinity. Relative by marriage. 'Di ba? Pinakasalan ni Palaka ang tsupatembang ni Pineapple. So, allegedly, si Pineapple ay hindi naman talaga magkaaway na matindi, mortal na magkaaway with Palaka. So dahil nga po, napapansin natin si Pineapple, wala namang balak ilaglag ang kanyang tsupatembang, ni hindi naman siya nag-agree or nag-deny na ang tsupatembang niya ay addict. Siyempre, blood is thicker than water. Naku, mga kuya, ang haba ng kwentong ito, pero paiigsiin ko na lang. Basta, parang ang sabi ng puting hito, security policy daw nila yan si Mango Pineapple. Kaya Trojan yan, traitor yan. If all else failed, alalahan nyo matalino tuso yan. Right? Mana sa tatay ang talino niyan, tapos ginagamit sa kasamaan. So, mag-iingat talaga ang pamilyang Duterte dyan, pati ang mga Duterte supporters. Maraming pera yan. Kaya magtaka na kayo sa ibang mga vloggers na masyadong samba kay Pineapple. Even sa mga kung sino-sino pa mang tao na hindi kayang banatan, kahit hindi vlogger, kahit political analysts, vlogger, kasi pag vlogger, video yun kaya letter V. Video blog, di ba? Kapag vlogger, mga sumusulat lang. Kasi blogspot, gano'n. Blogging, nagsusulat lang. Hindi sila nagla-live na katulad naming mga vlogger. Vlogger, na mga nagsusulat, mainstream media, political analysts, Duterte supporters, even politicians na hindi kayang birahin si Pineapple, mag-ingat kayo dyan. Bakit masyado rin silang samba kay Pineapple? Traitor daw yan. Okay, ako nga, hindi ko siya binibira dati dahil nga hindi naman, di ba dahil nasa kampo naman natin siya nasa side naman natin siya. She's bragging na kaibigan niya ang anak ni tatay, di ba? Na magkaibigan sila. Pero sana well, sa tingin ko, alam ng anak ni tatay na itong si babaeng hinahangaan natin, si Berdeng Aguila, alam niya yan na traidora yan. Sa tingin ko alam niya yan. Pero since wala namang sinasabing masama, hindi mo na binabanatan ni Berdeng Aguila yung Pineapple na yan. And also, di ba yung mga kasabihan nga, bring your friends close and bring your enemies closer. So, parehong strategy nila yan. Strategy ni Pineapple, strategy rin ni na Berdeng Aguila. Di ba? Para alam ang galawan. Mas dapat namomonitor mo ang kaaway mo. Just like kung paano ko namomonitor yung nagbabalak magsampa ng kaso sa akin. Nasa likod mo lang. Sa kagrupo mo, nasa likod mo lang ang traidor sa'yo. Hindi sa Chanjo. Mag-comment nga kayo kahit hindi ko nababasa at is nakakita. Basta letter T ang kanyang meeting ngayong alas 4. Sosyal na lugar. Tama na ngang clues. Again, mga ate at kuya, ito yung dyan, motibo kaya gustong sampahan ng kaso yung mga vloggers. Bukod sa gusto nilang pilayan ang mga vloggers, tapos na kasi nilang pilayan si, Pastor Kibuloy, right? Di ba, inano ni Miss Marlica yan? Diniscuss niya yan. Nauna nang ni-reveal ni Miss Marlica yan, ngayon nagkakatotoo lahat. Nagwa-warn na rin si Miss Marlica sa mga vloggers na nasa Pilipinas eh. Mag-ingat, di ba? Tinrabaho na si Pastor Kibuloy, kulong. Si PRRD, balak ibigay sa ICC. Si VP Sara, niluluto ng impeachment, malapit na yan.
Baka ngayong Agosto ma-impeach si VP Sara eh. Dadaan sa Senate, sana naman huwag mga traidor ang mga nasa Senado. Abangan talaga natin. And then pipirmahan na lang ni Kuting, impeach si VP Sara. Parang ganun yata yung processes. Hindi ako sure. Okay, basta yan ang target. Ipa-impeach si VP Sara. Wala naman silang makalkal na corruption ni VP Sara. Or pandarambong or whatever. Diyos ko, titigas ng mukha ng mga buhaya na yan sa Kongreso. Ang kakapal ng mukha ha. Kayo ang ka-impeach, kayo ang hindi naman sila yata dapat i-impeach. Si Kuting ang dapat i-impeach at kayo ang dapat tanggalin sa pwesto, kayo mga buhaya. Kung anong lumalabas sa bibig nyo ng mga paninira kay VP Sara, kayo yun, manalamin muna kayo. Dahil you're talking about yourselves. Na-target na si VP Sara, si PRRD, si Pastor Quiboloy, ngayon nagtatago si Spokes Harinoke. Next na ang mga vloggers. Bakit? Kailangang ma-take down ang mga Facebook account, YouTube account, TikTok, X accounts, lahat ng social media accounts ng mga vloggers para hindi maikampanya ang mga manok ni na PRRD. Wala nang magpo-promote. Yun. Kung hindi gorgorin, bangbangin, kakasuhan. Kapag kinasuhan ng mga vloggers, may subjudice, bawal magsalita ang mga vloggers, 'di ba? Lalo't patungkol sa kaso. Bawal bumatikos sa magsasampa ng kaso. Ngayon, since bawal kasuhan ng politiko, ang ordinaryong tao, uutos sila ng ibang taong magsasampa ng kaso. So ang tanong ko sa iyo, lalaking kamukha ni Palaka. Kapag kinasuhan mo ko, kaninong utos 'yan? Sa kamukha mong Palaka o kay Mangga? Kanino kaya mga dad kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.